nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, itong makakausap natin mga kaibigan, kumbaga sinubaybayan po natin di ba? Umpisa hanggang dun sa eleksyon, hanggang sa matapos mga kaibigan Eto, nasa linya po ng ating komunikasyon. Si Congressman Brian Yamzuan. Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga, Ka-Rex, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig natin sa iyong programang Target On Air. Nako, salamat po, Congressman. At kung natatandaan nyo, mga nag-uusap tayo bago din sa kampanya, sa haba man ng sinulid, may katapusan. Mukhang eto na, umpisa na ng pagbabago, Congressman. Opo, ang kailangan naman natin baguhin dito, Rex, yung sistema. Apa. And yung talagang pagbibigay ng tulong talaga sa tao. Yun naman talaga yung hangarin natin, yun naman naging kampanya natin. Kumbaga, ito talaga yung pinangarap natin para sa ating mga kababayan. So talagang ako hanggang ngayon, hindi pa nagsisink in, Rex, yung pagkapanalo ko dito. Talagang hanggang ngayon, parang di pa rin ako makapaniwala na nakamit natin ang tagumpay dito sa ating distrito. Apo, at ilan po nilamang natin dun sa kalaban? Mga 9,000 mahigit, Ka-Rex, yung nilamang dun sa ating katunggali. Apa. Pero sabi ko nga, gaya na sinabi ko kahapon, simula na ng pagbibigay ng halaga naman kahit dun sa ating mga naging katunggali na yung ating mga kababayan, nakapin na natin kahit katunggali natin. Tama po. I'm extending my hand of friendship and cooperation para nang sa ganon, masimulan na natin din yung mga kailangan natin gawin sa distrito. At gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang interview ko, sabi ko nga, siyempre pag may eleksyon, pag may natalo, may nawawalang trabaho, may pamilyang naapektuhan. So sabi ko, bilang pagpapakita ng aking kumbaga unity dun sa sitwasyon, ako willing ko na maakapin yung ating mga ibang kasamahan upang kahit paano mabigyan natin ng konting mga tulong mula sa ating gobyerno, yung aking mga bigay negosyo, dagdag puhunan na programa. Apa. Gusto kong bigyan yung ating mga kasamahan na nawalan ng trabaho dito sa eleksyon na to upang kahit paano makaibsan lang sila sa pang-araw-araw na buhay nila. Apa, at mabigyan ng konting halaga yung kanilang naging serbisyo din sa bayan. Nung unang nagdesisyon kayo, natatakbong congressman dyan sa 2nd District, hindi ba sumagi sa isip nyo na halos 3 dekada na itong lalabanan nyo? Kumbaga, paano nyo pinag-isipan yon? Actually, mabigat siyempre dahil matagal na nga rin ang kanilang pamilya dito. Pero sa akin kasi, Ka-Rex, ang nanaig sa akin, yung talagang pagtulong sa tao, saka yung mga programa na gusto ko talagang maging ehemplo sa ating bansa. Yung mga sinimulan kong programa dito, tumatak dun sa ating mga kababayan. Kaya siguro inakap din nila yung aking mga plataforma at proyekto. Matagal natin pinakita yung baon program, first of its kind yan sa buong Pilipinas na nagbibigay tayo ng ayuda sa elementarya, high school, senior high school, saka koleyo. At saka siyempre yung ating mga livelihood programs, Ka-Rex, ang daming success stories dito sa amin. Nga nabigyan natin ng mga dagdag puhunan at bigay negosyo na medyo lumago yung kanilang mga nabigay na natin sa kanilang puhunan at nagbago ng buhay nila. At yan ang hangarin natin, Ka-Rex, kasi alam mo, hindi lang pwedeng good governance kailangan effective governance din. Kailangan yung mga proyektong inilatag mo sa distrito para sa iyong mga kababayan, talagang nakakatulong sa pag-aangat ng buhay nila. Ako, doon na ako sa pagbibigay ng tulong na talagang makakapagbago ng buhay kaysa yung panandaliang lang na solusyon sa kanilang problema. Okay yung ayuda, Ka-Rex, hindi ko naman sinasabing mali yun, pero hindi siya yung end all and be all. Kailangan may follow through, kailangan may livelihood programs, kailangan may financial literacy programs para sa ating mga kababayang mahihirap. Kailangan matutunan nilang talagang magkaroon ng sapat na edukasyon para malaman nila yung halaga ng bawat sentimo na pumapasok sa kanila at paano nila magagamit to upang mabago nila yung takbo ng buhay nila. And doon tayo tututok sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa laylayan ng lipunan. Saka siyempre, alam mo naman dito sa distrito ko, marami ring subdivisions. Hindi naman lahat na nakatira sa subdivision okay din ang buhay. So kailangan din nating kumbaga tignan ang sitwasyon nila, matulungan natin yung mga kababayan nating nandyan na medyo
kailangan din ng konting tulong at push. At dyan tayo makakatulong, Karex. Yun ang gusto kong tutukan ngayon. Iikot talaga ako sa distrito. Makikita nila ako. May pagkonsultasyon tayo sa lahat ng tao. Nang sa ganon, unti-unti natin mabigyan ng solusyon yung mga problema na hindi natin nakikita dahil, kumbaga, minsan nakakalimutan natin, nag-enjoy tayo sa opisina, nag-enjoy tayo sa session, pero nakakalimutan natin yung mga nasa baba ko, ano yung mga hinaing talaga at kailangan. At yun ang tututukan natin, pati yung mga batas na kailangan natin ipasa upang nang sa ganon, mas makatulong tayo dun sa pagpapalaganap ng good and effective governance dito sa ating bansa. Apo, at isa po dun sa tumago sa mga puso ng inyong mga kababayan, yun talagang binababa nyo sila. Inaalam nyo yung aspeto ng kalagayan ng inyong mga kababayan. Kumbaga, doon kayo hinakap congressman Totoo. Kasi ako, Rex, galing ako sa laylayan ng lipunan. Galing din ako sa hirap. Alam ko kung paano ang feeling ng isang tao na ang hirap talaga, alam mo, gumawa ng paraan. Ako, Alex, nung bata ako, nag-service ko ako ng Jollibee, nag-service ko ako ng Dunkin' Donuts, nag-taxi driver ako. Alam mo, kahit na gaano karaming trabahong ginawa ko, hindi pa rin sapat sa lahat ng pangailangan sa buhay. Bilang galing sa laylayan ng lipunan, ako rin, kumbaga, naranasan ko kung paano yung magtrabaho ng todo-todo, kung ano-anong klaseng trabaho pinapasok mo, pero hindi naging sapat ang lahat ng ng gagawin mo para sa pagbuhay sa sarili mo. So, importante ang edukasyon. Kaya tututukan ko rin ang sektor ng edukasyon at saka ng kalusugan kasi, alam mo, yung tao, ma-deliver mo lang sa kanila yung mga basic service na kailangan. Maramdaman man lang nila may gobyernong nakakaagapay sa tabi nila na pwede nilang maasahan pagdating ng isang unos. Malaking bagay na yun. Kasi ako, naramdaman ko rin yun Pagka meron ka mga bagay na hindi in-expect na dumarating sa'yo mula sa gobyerno, isang malaking tulong yon. Bilang nasa laylayan ng lipunan, medyo iba yon. At saka doon sa ating mga kababayan din na nasa mga subdivisions dito sa aking area, ganun din. Ipaparamdam ko sa kanila yung halaga ng boto na ibinigay nila sa akin at susuklian ko yun ng serbisyo na talagang maramdaman nila. Kaya yung aking Hope Card na napakalaking bagay niyan sa aming lugar, sisiguraduhin ko na yung ating mga kababayan ay mabigyan lahat ng ganyan nang sa ganon pag sila'y nagkakaroon ng problema, sakit o kaya kailangan nila ng konting ayuda, konting bigay negosyo, dagdag puhunan, magagamit nila yung Hope Card na yon upang nang sa ganon talagang mabigyan sila ng konting tulong. Alam mo, kailangan na nating ibaba talagang tunay na serbisyo sa tao. Kailangan ang mga lingkod bayan ngayon less na sa opisina, mas madalas sa kalye. Tama po. At kumbaga, nasusubaybay nyo kagad yung estado ng kalagayan ng inyong mga kalugar. Hindi na para mahirapan na pumunta doon sa mga bawat district office. Kung ang gagawin nyo, ganyan talaga. Talagang yung tiwala po ng taga Parañaque City, kumbaga mananalaytay sa puso nila na kailangan talaga namin isang Congressman Brian Yamsiang. Kumbaga, eto na, pinagkaloob na po sa atin ang Congressman. Opo, talagang gagawin ko yan. Nakiusap na rin nga ako sa ating mga kapitan na bigyan ako ng konting espasyo sa kanilang mga barangay nang sa ganun, magkaroon tayo ng mga konsultasyon sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang barangay ng Distrito 2. Ibababa ko yung mga tulong. Gusto ko may konsultasyon. Yung mga proyekto at programa na ibababa natin, kailangan alam ng tao, kailangan nila. Hindi tayo magbibigay ng mga proyekto na basta na lang umuusbong sa kanilang mga lugar na hindi nila alam. Para at least ang tao preparado, hindi ka na magbubutas ng kalye, magkaka-traffic na hindi nila alam. Kailangan may contingency plan. Kailangan meron kang gawin. Ngayon, yung issue ng baha dito sa amin, kailangan na namin pagtuunan ng pansin. Itignan namin lahat ng creeks. It will take time, di ba? Sabi nga nila, hindi naman agad-agaran yung solusyon dyan. Pero kailangan may prosesong nangyayari para lahat ng proyekto na bababa, talaga mararamdaman natin. Tama po. At siguro sa oras to, katatapos ng bilangan, ang tao sa inyong opisina, dagsa siguro na talagang lahat gusto kayo makausap, magpasalamat, Congressman. Totoo yan. Siyempre, naasahan natin yan, Karex. At importante, kailangan ang tao din matutong, kumbaga, sabi nga nila, kung hihiling ka na rin lang sa akin, yung hihilingin mo dapat, yung makakatulong sa buhay mo. Diba? Sa atin, gusto natin yung mga ibibigay nating tulong, yung effective, yung talagang magpapaligaya at magiging sustainable.
At yan ang hangarin ko sa ating distrito. Alam mo, kailangan na nating iwaksi yung yung ating minsan sistema na nakaasa na lang tayo. Kailangan ngayon nakasahan nila sarili nila. Pero ito ang maasahan nila sa akin. Meron silang gobyerno, may lingkod bayan silang nakaagapay nila. Natutulong sa kanila at susuporta basta nasa tama ang kanilang gagawin. Apo. Yun ang gusto nating gawin. Ipakita sa kanila na ang mga lingkod bayan natin dito ay talagang nakatutok para sa pagpapalaganap ng mas maganda at maayos na buhay para sa kanila. Apo, at maging ang programa natin Target on Air, kumbaga nakasubaybay dyan sa 2nd District po ng Parañaque. Kong, mensahe po sa inyong mga taga-suporta. At ito pagkakataon, kumbaga pasalamatan po natin sila umpisa sa eleksyon, sa kampanya na talagang nagpuyat, tinulungan kayo, sinamahan kayo hanggang sa huling laban. Oo, maraming salamat sa lahat ng talagang sumuporta at nagbigay ng mandato sa atin upang tayo'y maging district representative ng 2nd distrito ng Parañaque. At asahan nyo na hindi ko sasayangin ang botong ibinigay nyo sa akin. Yung talagang papaigtingin natin ang ating mga programa na talagang tatatak sa bawat puso at buhay ng ating mga kababayan dito sa Distrito 2. At kayo makakaasa ka, Rex, na kayo, kaagapay din namin kayo sa pagpapalaganap ng lahat ng klase ng impormasyon ng aming tanggapan nang sa ganun ang mga kababayan natin ay hindi ligaw. At siyempre yung aking Facebook page talaga i-follow nyo lang ho dahil magbibigay kami dyan ng mga announcement ng lahat ng programa na available sa aming opisina, lahat ng pwede mapakinabangan ng ating mga taga-distrito. At siyempre, ito lang, parang papahinga lang ng konti, Karex, dun sa ating napaka-growing na kampanya. Pero pagdating ng Hulyo 1, simula na ng tunay na serbisyo para sa ating mga kababayan dito sa Distrito 2 ng siyudad ng Parañaque. Asahan nyo, makikita nyo kami sa kalye. Asahan nyo, makikita nyo kami sa mga bawat sitio. Asahan nyo na magkikita at mag-uusap tayo. Kailangan ang pag-uusap natin may halaga. Kailangan ang pag-uusap natin ay tungo sa pagbabago ng buhay nyo. Apo, at salamat po sa pagkakataon ng Congressman Brian Yamsuan, 2nd District ng Parañaque City. Kong, ingat po palagi. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.